kontrobersyado pa rin ang kabuhayan ng ilan nating kababayan sa Surigao City. Bukod po sa pagkain, ang kailangan nila ay gasolina. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, inilagay na nga under state of calamity ang Surigao City. Dito yan sa probinsya ng Surigao del Norte Province. At hanggang isang linggo nga matapos nga humagupit ang Super Typhoon Odette sa probinsya, kitang-kita pa rin ang mga winasak na istruktura ng bagyo. Halimbawa, sa ating pag-iikot, mula sa mga nagtumbahang poste ng kuryenteng nakaharang pa rin hanggang ngayon, hanggang sa mga establishments na tinangay ng mga bubong o tinangay ang mga bubong o winasak ng mga karatula. Marami pa rin mga saradong negosyo sa Surigao City gaya ng mga grocery at malls. Ang Surigao City Connie at ang Surigao City Public Market tuklap na nga ang bubong. Sinisikap pa rin buhayin ngayon ng mga tindera, ng mga sari-sari store, ng pilit pa rin nagbubukas at nagbebenta ng pagkain. Wala pa rin supply ng kuryente at kulang pa rin ang supply ng pagkain at inuming tubig. Kaya mahalaga po ang supply ng gasolina dito na gamit ng mga genset. Pero sadyang kulang pa rin talaga ang supply ng gasolina. Marami rin ang nagbabaka sakaling makapagkarga o makapagkarga ng gasolina kahit sa mga container lang. Ang good news, Connie, bumalik na ang signal ng telco ng Smart dito sa Surigao City ngayong araw. Pero yung ibang mga telco companies, we have yet to see kung talagang ito'y babalik na ngayong araw. Maraming residente ng Siargao ang naghahanap ng mga masasakyang vessel para makauwi at makita ang kanilang mga kaanak na hanggang ngayon ay hindi pa rin makontak. Sila ay nagnanais na pumunta ron sa Siargao, gaya ni Michelle, na isang linggo nang hindi makontak ang magulang at mga kapatid sa Siargao na bahagi rin ng Surigao del Norte. Pakinggan po natin yung kanyang panalangin at pahayag. Sana safe lang yung pamilya ko doon, na okay lang sila. Kahit man yung bahay namin kahit wala, basta yung pamilya namin kumpleto pa din. So, kung titignan mo yung buong probinsya sa pag-iikot natin dito sa Surigao City, hindi mo pa rin masasabi, makikita mo na yung sense of normalcy, talagang tumba pa rin ang maraming mga establishments dito. Walang kuryente at talagang pahirapan ng komunikasyon. Talagang magandang balita nga lang talaga at nakabalik na ang signal ng isang telco ngayon at naiparating na ng mga kababayan natin sa kanila, mga kaanak na nag-aalala sa kanila na sila ay ligtas at okay lang. At yan muna ang latest mula rito sa Surigao City. Balik muna sa iyo, Connie. JP, bagamat naintindihan natin yung bugso ng damdamin ng ilang mga kababayan natin na gustong makauwi, particular doon sa mga tinamaan nga na grabe nitong bagyong Odette, ay hindi ito ina-advise ng ilan sa mga nakausap din natin sa gobyerno dahil unang-una, meron ba silang madadaanan, baka daw lalo pang maipit, baka makadagdag din sila doon sa kaguluhan dyan, JP? Oo, yun nga rin yung payo ng ating ng government officials gaya ng iyong nabanggit. Pero ang problema kasi, Connie, yung mga halimbawa hindi tong mga tiga Siargao na stuck dito sa Surigao, walang-wala rin naman talaga sila dito ngayon. At ang problema, hindi nila makontak yung kanilang pamilya doon sa Siargao o kaya Dinagat Island. Ito kasi yung access, Connie, papunta rin sa bahaging ito ng probinsya. Kailangan talaga, dahil hindi nila makontak through cellphone, kailangan nilang makita, malaman personally kung ligtas ba ang kanilang mga kaanak. So, dahil walang means para malaman kung ligtas ang kanilang mga kaanak, talagang kailangan talaga nilang pumunta roon. At ang pag-asa talaga ng mga tiga rito, talagang magkaroon na ng signal yung mga telcos doon sa Siargao at sa Dinagat Island para at least naman magkaroon na ng clarity kung kamusta na ang kanilang mga mahal sa buhay. Connie. Pero yun nga, JP, paano yung pagpunta doon sa Siargao, halimbawa, gaano katagal ba? Paano yung magiging sitwasyon o senaryo? Para na rin sa kaalaman ng mga gustong pumunta doon at makita yung kanilang mga mahal sa buhay doon. Actually, Connie, simula kahapon dito sa Port of Surigao City, nagkakaroon na po ng pinapayagan na ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang ilang mga fast craft, ang ilang mga Philippine Coast Guard vessel mismo para magdala po ng ating mga kababayan sa Siargao at makapag-vice versa, makapaghatid din dito. 1 hour to 2 hours ang biyahe mula kung magagaling dito sa Surigao papunta sa Siargao. Pero ang problema ngayong araw,
ay hindi nga makapaglayag ang ilang fast craft, ang ilang ferry boats at possible ngayon or bukas. So, kasi dahil hindi pa nga regular ang operation, marami nga po yung mga nagbabakasakali na pumunta ron. So hindi natin ma-advise na sila'y pumunta rito at mag-abang ng ferry or fast craft na sasakyan dahil nga kumbaga hindi inadequate pa yung mga supplies at opisina na nag-ooperate ngayon dito sa port ng Surigao. So lahat na nagpupunta rito, nagbabakasakali at kagaya nga ng na-interview natin, nabigo siya. Pero umaasa pa rin siya nga may masakyang mga bangka na kasi maraming sa Surigao ngayon, yung mga ibang mga businessman doon ay nagkakaroon ng kumbaga bayanihan na parang trips para maisakay yung mga ibang mga residente. Connie. Maraming salamat sa iyong update sa amin at ingat kayo dyan, JP Soriano. Nagkukumahog ngayon ang mga naapektuhan ng bagyo sa Surigao City na makakuha ng pangunahing pangangailangan tulad po ng pagkain, tubig at gasolina. May ulat on the spot si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Connie, napakahabang pila sa mga nagbebenta ng tubig, pagkain, construction materials at gamot, lalo na sa mga gasolinahan sa Surigao City, ang naranasan sa lungsod ilang araw matapos hagupitin ng Bagyong Odette. Matapos ang dilubyong hatid ng pagtama ng Bagyong Odette sa probinsya ng Surigao del Norte, patuloy ang kalbaryo ng mga Surigaonon habang pilit silang bumabangon mula sa kalamidad. Ang mga pantalan at terminal ay lubhang na pinsala kaya pahirapan ang pagbiyahe patawid sa katabing isla. Sa dinagat sir gahapon ay biyahe nato sir Veronica 2 PM nilarga then sa karon wala pa mi info sir kung nabiyahe niya karon. Sa bihira lang na special trip mula Dinagat Islands, swerteng nakasakay ang pamilya ni Tertuliano Abel kasama ang na-stroke na asawa patawid ng Surigao City. Umalis sila sa isla para makasama ang kanilang mga anak sa Surigao. Kamusta inyo ang sitwasyon dito? Asa mo, okay raman? Na may napatay dito, gamay raman sab. Sa mga pangunahing kalsada naman ng Surigao, kitang-kita ang mga natumbang poste, mga inilipad na materyales ng mga nasirang bahay at iba pang debris na humarang sa kalsada. Mahaba rin ang pila sa mga nagbebenta ng pagkain at tubig, pharmacy, hardware at gasolinahan na paubos na ang supply. As of karon ma'am, purot na jud ako stock ma'am. Na ako karoy krudo na lang nagpabili na ako pero na ako'y moabot unyang hapon. Kaya agad nagpalabas ng executive order si Governor Francisco Matugas para maaksyonan ng iba't ibang national line agencies na ma-regulate ang presyo ng mga bilihin sa Surigao del Norte. Connie, sa ngayon, puspusan ang relief efforts ng pamahalaan at ibang sektor, pribado at gobyerno man. Sa tala ng Surigao City LGU, nasa mahigit 170,000 Surigaonon pa ang kailangan ng tulong, lalo na't silang lahat ang apektado. Connie. Maraming salamat Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tumataas po ang tsansang hindi na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low-pressure area sa Pacific Ocean. Huli pong namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA sa 2,600 kilometers east-southeast ng Mindanao. Mababa rin po ang tsansa nitong maging bagyo. Sa ngayon, apektado ng Intertropical Convergence Zone ang Southern Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong Luzon at Mindanao. Magiging maayos naman ang lagay ng panahon sa Visayas at Palawan. Posible rin po ang ulan dito sa Metro Manila. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.